The prayer is very important to all Filipinos. Dito po ay mahalaga ang panalangin ng mga Pilipino sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang sasagot sa atin. Kaya sinabi niya dito, kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ito po yun eh. Kapag ang isang bayan, ang ating hari o ang ating mga namumuno, gobernador, senador ay matutuwid ang buhay, namumuhay ng tama, iyan po ang Pilipino ay may ngiti sa labi. Magiging masaya yan. Sapagkat sagana ang lahat ng bagay. Dito sa ating ang mga senador ay 300,000 ang sweldo niyan. 300,000 a month ang sweldo. Kaya wag na kayong magnanakaw. 300,000 na ang sweldo nyo, nagnanakaw pa kayo. Tingnan mo yung ating mga kahirapan ng ating bayan. Kaya pinapanawagan ko sa lahat ng mga organisasyon dito sa Pilipinas, organisasyon ng Katoliko, Protestante, o mga born-again Christian, Emily Baptist, o mga saksi ni Jehovah, manalangin tayo. Ipanalangin natin na magkaroon ng tama o tamang direction ang Diyos sa ating bansa. Hinihingi ko po yung magkaisa tayo sa panalangin. Lahat po tayo, maging kapatid nating Muslim, manalangin tayo na magkaroon ng kapayapaan at matigil ang korupsyon. At tingnan natin at tawagan natin ang Diyos kung ano ang gagawin ng Panginoon sa mga taong ito, na kung saan ang ating PhilHealth ay wala ng pera dahil ninanakaw ng mga ilang tao. Kaya purihin natin ang Panginoon at sa Diyos tayo umasa. Sabi niya dito, kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Kaya pala makita natin lahat ng daing, ay wala kami. Tingnan mo yung mga ayuda, kinukurap ng gusto. Kinukurap. Dahil kahit mga ayuda, 5,000, nagiging 2,000 na lamang ang deliver sa mga tao. Purihin natin ang Panginoon. Huwag natin itago itong kasamaang ito. Huwag tayong magbulag-bulagan na para bang bulag tayo. Inakawan na tayo. Binabastos na tayo. Pero nagbubulag-bulagan pa tayo. Bilang pastor, nananawagan ako sa inyo na magkaisa tayo sa panalangin. Manalangin tayo na tayo ay mapalaya sa kamay ng mga taong masasamang ito. Wala nang ginawa kundi mamasyal, wala nang ginawa kundi lustayin ang pera ng kabanang bayan. Itong mga taong ito, galit ang Diyos dyan. Pinag-aral kayo ng matitinding mga aral. Nagkaroon ng batas ng Diyos at batas ng tao. Magnanakaw din lang pala kayo. Hindi yan tama. Hindi nyo ba alam na kayong mga nasa batas ay kayo yung mga lingkod ng Diyos? Yan ay mabasa ninyo sa Roma, chapter 13, verse 1 to 6. Ito yung pinasasabi sa akin ng Diyos ngayong umaga. Ang mga taong liko ang buhay, kayo ay paparusahan ng Diyos. Kaya kung minsan yung mga nagnanakaw ng kabanang bayan kung magkasakit yan, hindi biro Andyan yung hindi nyo ba kayo na di ba kayo na nagmamalasakit sa ating bayan? Hindi ba kayo naaawa sa mga taong talagang wala nang makain? Pero kayo may sweldo ng 300,000 niya. Naku. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kinukuha niyo pa yung sa mga mahihirap.
Kaya hindi na maghintay kayo at hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng Diyos. Sabi niya dito, kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ito yung gusto natin eh. Gusto ng Diyos sa atin eh. Na maglagay ang Panginoon ng mga taong matuwid. Mayroong maglagay ang Panginoon na mayroong takot sa Diyos ang mga taong ito. Kasi kapag walang takot sa Diyos, talagang kukunin ang kaba ng bayan, kukunin talaga. Wala takot sa Diyos eh. Wala yung pakialam eh. Pero sabi dito, ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Kung halimbawa lang talaga sa totoo lang, ay loobin ako na maging presidente, talagang mananagot kayo sa batas. Sapagkat hindi yan tama na ginagawa niyong iyon. Ako yung nilagay ng Diyos, pastor. Pero kung ilalagay ako ng Diyos na maging presidente, talagang ano kayo? Kamay na bakal ang gagamitin sa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos dito, yung mga nagnanakaw ay pinarurusahan ng Panginoon. Kung Biblia ang ating susundan, pati yung mga judge natin, Biblia ang hawak niya. Pero hindi naman siya pinamumuhay eh. Kahit yung mga batas natin eh, makikita mo diyan sa government natin eh, ang bukas ang Biblia. Pero hindi naman ito pinamumuhay ng tao. Ano bang nasabi mo na ang batas na pinapatupad ninyo ay mula sa Diyos? Kaya isipin niyo po na mga kapatid ko, mga lahat ng mga religious, sabihin na natin reliyon, lahat ng mga denominasyon, ng mga samahan, manalangin po tayo, magkaisa tayo sa panalangin. Lumulog tayo sa Diyos. Ipanalangin natin ang ating bansa kasi sa susunod na mga taon pa, kung hindi yan masusugpo, ang Pilipinas ay malulugmok ng kahirapan pinakamatindi.